Isang nakagigimbal na pangyayari ang nangyari sa lugar ng Afghanistan na kung saan ito ay isang historical din na lugar sa Biblia na tila baga nababanggit na ito ay gugurin. Ating pag-usapan kung ano nga bang nangyayari ngayon sa lugar ng Afghanistan. Dalawang malupit na lindol na may lakas na 6.3 magnitude ang tumama sa kanlurang Afghanistan. Sinundan ito ng 5 karagdagang aftershocks na may lakas na higit sa 5 na puntos. Ang epicenter ay nasa 40 kilometers o 25 miles hilagang kanluran ng pinakamalaking lungsod ng rehiyon na tinatawag na Herat. Maraming residente at mga tindero ang tumakas mula sa kanilang mga gusali sa lungsod. Kung ating makikita ito sa footage, libo-libo mga gusali ang nasira at naitala rin ang mga pagbagsak ng mga bahay. May mga putol-putol na komunikasyon at kuryente. Naramdaman din ang mga lindol sa mga kalapit lalawigang Farah at Badghis. Ang 5 aftershocks ay may lakas na 5.5, 4.7, 6.1, 5.9 at 4.6. May ulat din ng lindol sa kalapit na bayan ng Iran na kung ating makikita, ang Iran ngayon at ang Iraq, partikular ang Afghanistan, ay sila ngayon ang halos kumakalaban sa bansang Israel na kung ating mapapansin, hindi lamang ang bansang Israel ang nahihirapan ngayon, kundi ang mga taga-Iran ay tila baga ginigising din ng ating Panginoong Diyos na sila ay tumigil na sa kanilang mga ginagawa kontra sa kanilang kapwa-tao. Patuloy nating ipanalangin ang mga pangyayari patungkol sa mga kapahamakan sa Middle East, mga kaibigan. At tunay nga na hindi ito ang mundong ito ang tunay nating tahanan. At hindi rin tayo mananahan dito permanente sapagkat binabanggit sa Filipos 3 verse 20-21. Subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Mula rooy hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas, sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. Ang ating katawang may kahinaan ay babaguhin niya upang maging katulad ng kanyang katawang malalahati. Mga kaibigan, ito ang pangako ng ating Panginoong Diyos na tayo ay lalayo niya sa pansamantalang buhay dito sa lupa at tayo ay bibigyan ng karapatan na manahan sa langit na bayan magpakailanpaman na kung saan dito ang ating permanenteng tahanan. Ang tanong ay, nais mo ba na magpasakop sa ating Panginoon Jesus ngayon dahil siya lamang ang susi sa tunay nating tahanan at hiniling niya na siya ipapasukin mo ngayon sa iyong puso. Ang tanong ay, pinapayagan mo bang pumasok ang ating Panginoon Jesus sa buhay mo ngayon? Tayo'y manalangin. Ama naming banal, mga Panginoon naming Diyos, kami po'y lubos na nagagalak at nagpapasalamat na bagaman nangyayari ang mga pangyayari sa aming mundo na hindi po namin maintindihan, ay mayroon pong isang dakilang pag-asa ng buhay na walang hanggan sa langit na bayan na inyo pong inihanda sa mga taong sumasampalataya sa aming Panginoong Jesus. Patuloy kami, Panginoon, na gabayan, bigyan, Panginoon, ng kasiguraduhan ng kaligtasan, at nawa po'y patuloy na alagaan ang aming mga kaibigan sa Middle East na nahihirapan ngayon, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, pagkat ito ay aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.